Isang tunog, matinis at biglaan. Ang tunog ng telang marahas na pinupunit. Natigilan sa paghinga si Clara. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin. Sa isang iglap, ang buong mundo niya ay nag-slow motion. Doon, sa laylayan ng suot niyang seda, isang maliit na punit ang sumalubong sa kanyang mga mata. Aksidente itong sumabit sa nakausling pako ng antigong aparador. Napapikit siya ng mariin. Hindi, hindi pwede. Hindi ito ordinaryong bestida. Ito ang suot niya para sa pinakamalaking gabi sa karera ng kanyang asawa, si Rodrigo. Isang grandiyosong gala para sa mga pinakamayayamang tao sa bansa. At higit sa lahat, ito ang bestida na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Rodrigo. Ang simpleng bestida na mas mahalaga pa sa kahit anong diamante sa silid na ito. Gusto niyang maiyak, gusto niyang magtago. Ang isang maliit na punit ay parang isang malaking sigaw na nagsasabing hindi siya nababagay dito. Mahal? Ang malalim at puno ng pagmamahal na boses ni Rodrigo ay pumuno sa silid. Agad na itinago ni Clara ang bahaging may punit sa likod niya, kasabay ng mabilis na pagpintig ng kanyang puso. Humarap siya na may pilit na ngiti. Rodrigo, nandyan ka na pala. Nakatayo si Rodrigo sa may pinto, nakasuot ng isang perpektong itim na tuksido. Sa likod niya, tanaw ang karangyaan ng kanilang mansyon, ngunit ang mga mata lamang niya ang nakikita ni Clara, mga matang puno ng paghanga. You look perfect, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Kahit anong suotin mo, lumalabas ang ganda mo. Hindi niya napansin. Salamat sa Diyos, hindi niya napansin. Ngumiti si Clara. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat. Lumapit si Rodrigo at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong kinakabahanan ka, pero wala kang dapat ikabahala. You belong with me. You belong there. Tumango lang si Clara. Kung alam lang ni Rodrigo na ang pinakamalaking nerbiyos niya ay hindi ang mga taong naroon, kundi ang pakiramdam na isa siyang impostor sa sarili niyang buhay. Lumaki siya sa isang maliit na bahay kung saan ang pinakamalaking selebrasyon ay ang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon, nakatira siya sa isang mansyon kung saan ang mga kurtina pa lang ay mas mahal pa sa bahay na kanyang kinalakihan. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo ngayong gabi, Clara, bulong ni Rodrigo habang inaayos ang isang takas na hibla ng kanyang buhok. Ano yon? Just be yourself. Yun ang babaeng pinakasalan ko. Ang babaeng mahal na mahal ko. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Pagdating nila sa grand ballroom ng hotel, sinalubong sila ng mga kumukutitap na ilaw mula sa mga chandelier at bulungan ng mga taong naroon. Humigpit ang kapit ni Clara sa braso ni Rodrigo. Bawat tingin ay parang isang karayom. Bawat ngiti ay parang isang panghuhusga. Sinusuri siya ng lahat. Ang simpleng bestida na suot niya, na sa mata ni Rodrigo ay isang yaman, ay tila isang pagkakamali sa mata ng iba. Nakikita niya ito sa kanilang mga tingin. Naririnig niya sa kanilang mga bulungan. Sino siya? Ang simple ng suot. Ibang-iba siya sa mga dating girlfriend ni Sir Rodrigo. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang maging matatag para kay Rodrigo. Ngunit habang iginagala niya ang kanyang paningin, isang pamilyar na mukha ang nagpatigil sa kanyang mundo. Nakatayo sa kabilang dulo ng silid, may hawak na kupitan ng champagne, ay isang babaeng nakasuot ng isang kumikinang na pulang gown. Perpekto ang kanyang buhok, perpekto ang kanyang buhok, matalim ang kanyang tingin. Hindi maaaring magkamali si Clara. Ang babaeng iyon ay si Beatrice, ang anak ng dating amo ng kanyang ina.
Ang babaeng lumaki sa yaman habang si Clara ay lumaki sa anino ng paglilingkod sa pamilya nito. Ang huling beses na nakita niya ito ay noong dalaga pa sila at kahit noon pa man, ang mga mata ni Beatrice ay puno na ng pagmamaliit sa tuwing napapatingin ito sa kanya. At sa isang saglit, sa gitna ng dagat ng mga di pamilyar na mukha, nagtama ang kanilang mga mata. Walang gulat sa mukha ni Beatrice. Tanging isang dahan-dahang pag-angat ng sulok ng kanyang mga labi. Isang ngiting mapanghamak, isang nangiting tila nagsasabing, "Alam kong hindi ka nababagay dito." Naramdaman ni Clara ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan at nagsimula siyang maglakad, papalapit sa kanila. Bawat hakbang ni Beatrice sa mamahaling sahig na gawa sa marmol ay parang isang dagok sa dibdib ni Clara. Gusto niyang hilahin si Rodrigo at umalis, magtago, mawala kahit saan. Pero ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. "Rodrigo, wag mo akong iwan." Gusto niyang ibulong, ngunit walang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan. May bumati kay Rodrigo mula sa gilid, isang matandang business partner. "Rodrigo, my boy." Lumingon si Rodrigo saglit upang batiin ang lalaki, isang maikling pagkakataon na sinamantala ni Beatrice. Sa ilang segundo lang, tumigil si Beatrice sa mismong harapan ni Clara. Ang matamis ngunit nakakalasong pabango nito ay sumalakay sa kanyang pang-amoy. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa at ang ngiti sa labi ni Beatrice ay lalong lumawak, puno ng pang-iinsulto. "Well, well, look what we have here," ang sabi ni Beatrice. Ang kanyang boses ay malamig at matinis, isang bulong na parang ahas. Tumayo siya roon, hawak ang kanyang kopita ng champagne at nagsimulang maglakad paikot kay Clara na parang isang hayop na sinusuri ang kanyang biktima. Ang mga mata ng ilang bisita ay napako na sa kanila. Huminto si Beatrice sa likuran ni Clara, malapit sa bahagi kung saan naroon ang maliit na punit sa bestida. Hindi ito nakita ni Beatrice. Hindi pa. Pero naramdaman ni Clara ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, ngunit para kay Clara, pakiramdam niya ay malapit na itong magwakas. Nakatitig lang si Clara kay Beatrice. Ang kanyang puso ay tumutugtog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging hamak. Ito ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita niya si Beatrice noong bata pa siya, na naglalaro sa hardin habang siya ay naghihintay sa kanyang ina na matapos ang trabaho. Ngumiti si Beatrice, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na kopita na tila nag-aalok ng isang toast. "Clara," sabi niya, dahan-dahan, na parang nilalasap ang bawat letra ng kanyang pangalan. "Ikaw na pala yan. Halos hindi kita nakilala." Hindi sumagot si Clara. Ano ang sasabihin niya? "You've cleaned up well." Patuloy ni Beatrice. Ang kanyang boses ay sapat na ang lakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Sino ang mag-aakala na ang anak ng dati naming labandera ay makakarating sa isang lugar na tulad nito? Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang mga bulungan sa paligid ay tila lumakas. Nasaan si Rodrigo? Bakit ang tagal niya? "Pasensya na," sabi ni Beatrice at itinaas ang kanyang walang laman na kopita. "Miss, pwede mo ba akong ikuha ng isa pang champagne? Medyo nauuhaw ako." Doon na napuno si Clara. Hindi na siya ang batang takot na nakatayo sa anino. Asawa na siya ni Rodrigo. May karapatan siya rito. "Hindi ako serbidora, Beatrice." Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Clara. Isang pekeng pagkabigla ang gumuhit sa mukha ni Beatrice. "Oh, my mistake. Paumanhin.
Sa suot mo kasing yan, mukha kasing simple, katulad ng dati. Ang bawat salita ay may lason. Nakita ni Clara ang paglingon ni Rodrigo pabalik sa kanilang direksyon. Isang hakbang na lang at makakalapit na ito. Ngunit si Beatrice ay mas mabilis. Sa isang kilos na tila sinadya, bigla siyang natumba ng bahagya at ang natitirang patak ng champagne sa kanyang kopita ay tumapon sa dibdib ng bestida ni Clara. "Oh my God! I'm so sorry!" Sigaw ni Beatrice, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Puno ito ng tagumpay. Bago pa man makagalaw si Clara, mabilis na kinuha ni Beatrice ang isang table napkin mula sa isang dumadaang waiter. "Hayaan mong tulungan kitang punasan yan." At sa ilalim ng pagkukunwaring pagtulong, ang mga kuko ni Beatrice, matutulis at kulay dugo, ay sumabit sa manipis na tela ng bestida ni Clara sa mismong lugar kung saan naroon ang maliit na punit kanina. Isang marahas na paghila. "X-rate!" Ang tunog ay mas malakas kaysa sa musika, mas malakas kaysa sa mga bulungan. Isang tunog na pumunit hindi lang sa tela, kundi pati na rin sa natitirang dignidad ni Clara. Ang hiwa ay malaki na ngayon, mula sa ilalim ng kanyang dibdib hanggang sa kanyang baywang na nagpapakita ng balat sa ilalim nito. Ang buong ballroom ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, sa kanyang punit na damit, sa kanyang kahihiyan. Nakatayo si Clara na parang isang estatwa, hindi makagalaw. Ang init sa kanyang mga pisngi ay napalitan ng nakakapasong kahihiyan. Naramdaman niya ang pangingilid ng mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay kay Beatrice ang kasiyahang iyon. "Oops," sabi ni Beatrice na may kunwaring pagkagulat sa kanyang boses. "Ang rupok naman pala ng tela. Ganyan talaga siguro kapag lumana." At doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, habang ang mundo ni Clara ay gumuho, isang boses ang umalingaw-ngaw na tila kulog. Isang boses na puno ng galit na hindi pa naririnig ni Clara kailanman. "Beatrice, ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa asawa ko?" Para kay Rodrigo, ang buong mundo ay nag-apoy. Isang segundo, kausap niya pa si Mr. Tan, nakangiti at nakikipagkamay. Sa susunod na segundo, isang tunog ng telang pinupunit ang bumasag sa gabi. Automatikong napalingon ang kanyang ulo at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Clara, nakatayo sa gitna ng lahat, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. At si Beatrice, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Isang bulkan ang sumabog sa loob ni Rodrigo. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang unang instinct niya ay protektahan si Clara. Mabilis siyang humakbang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatuon lamang sa babaeng nanakit sa kanyang asawa. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay nagbabaga. Ang mga bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan habang papalapit siya. Nakita niya ang takot sa mata ng ilang bisita. Nakita niya ang dahan-dahang pagkawala ng ngiti sa mukha ni Beatrice. Huminto siya sa pagitan ni Beatrice at Clara. Ang kanyang likod ay nagsisilbing pader para sa kanyang asawa. Hindi niya kailangang lingunin si Clara. Alam niyang nanginginig ito. "Uulitin ko, Beatrice," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. "Ano ang ginagawa mo?" Sinubukang tumawa ni Beatrice, ngunit ang tunog ay garalgal. "Rodrigo, darling, it was an accident. Aksidente lang. Masyadong marupok ang..." "Huwag mo akong tawaging darling," putol ni Rodrigo. Ang bawat salita ay tila isang suntok. Mabilis niyang hinubad ang kanyang mamahaling tuxedo jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Clara. Tinatakpan ng punit na damit at ang kahihiyan nito. Hinawakan niya ang kamay ni Clara.
Malamig ito na parang yelo. Pagkatapos ay humarap siyang muli kay Beatrice. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang awa. Para sa kaalaman ng lahat, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang babaeng kasama ko ay si Clara de Leon Alcaraz, ang asawa ko, ang nag-iisang ginang ng bahay ko at ng buhay ko. Bumaling ang kanyang tingin sa mga bisita, isang tingin na nagpapatahimik sa sino mang nag-iisip na magsalita. At ang bestidang suot niya, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay bumalik kay Beatrice, na namumutla na, ay hindi isang ordinaryong damit. Yan ang huling bestidang isinuot ng aking ina bago siya mamatay. Isang pamana na mas mahalaga pa kaysa sa buong kumpanya ko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa mga tao. Ngayon, ang mga mata nila ay hindi na mapanghusga kay Clara, kundi puno ng pagkasuklam para kay Beatrice. Ngunit hindi pa tapos si Rodrigo. May isa pa siyang bala, isang bala na matagal na niyang itinago. At ikaw, Beatrice, sabi niya, dahan-dahan, na tila hinuhukay ang libingan nito sa bawat salita. Alam mo ang halaga niyan, hindi ba? Alam na alam mo, dahil ikaw ang babaeng tinalikuran ko para pakasalan si Clara. Kung ang isang bomba ay sumabog sa gitna ng ballroom, hindi nito matatalo ang epekto ng mga salita ni Rodrigo. Si Beatrice ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Sa isang iglap, ang kanyang imahe bilang reyna ng alta sosyedad ay gumuho at naging abo. Hindi na nagsalita pa si Rodrigo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Clara at nagsimulang maglakad palayo. Ang mga tao ay tila mga alon na humahawi upang bigyan sila ng daan. Sa kanyang pag-alis, hindi niya nilingon si Beatrice. Para sa kanya, wala na itong halaga. Ang tanging mahalaga ay si Clara, ang babaeng nasa tabi niya. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pinatakbo ni Rodrigo ang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Inaasahan niyang iiyak si Clara o magagalit o magpapasalamat. Ngunit wala. Nakatitig lang ito sa labas ng bintana, walang emosyon. Nakarating sila sa kanilang mansyon nang walang nagsasalita. Nauna siyang bumaba para pagbuksan ito ng pinto. Tahimik na bumaba si Clara. Ang kanyang jacket ay nakabalot pa rin sa kanya na parang isang baluti. Sa loob ng kanilang malawak na sala, hindi na natiis ni Rodrigo ang katahimikan. Clara, mahal. Hindi siya lumingon. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Clara. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, at puno ng sakit na hindi pa naririnig ni Rodrigo dati. Rodrigo? Humarap ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na hindi dulot ni Beatrice. Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya ang ex-fiancé mo? Ang tanong ni Clara ay binitin sa hangin. Isang matalim na piraso ng salamin sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Rodrigo na mabilis na napalitan ng pagsisisi. Clara ay... Nagsimula si Rodrigo, lumapit ito sa kanya. Itinago ko yon dahil ayokong masaktan ka. It's in the past. It has nothing to do with us. Umiling si Clara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nothing to do with us? Rodrigo, halos sirain niya ang pagkatao ko sa harap ng lahat dahil sa'yo, dahil sa nakaraan ninyo. At hinayaan mo akong pumasok sa gabing yon na walang kaalam-alam, na parang isang tupa na ihaharap sa lobo. Hindi yan totoo. I would never let anyone hurt you. Giit ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tumaas. Pero nasaktan na ako. Sagot ni Clara, ang kanyang boses ay basag. Nasaktan ako hindi lang dahil sa ginawa niya.
kundi dahil sa nalaman ko na mayroon kang sikretong ganito kalaki. Pinagmukha mo akong tanga, Rodrigo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan patungo sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto. Hindi ito nilock, ngunit sapat na yon para sabihing gusto niyang mapag-isa. Kinabukasan, nagising si Clara sa isang tunog na hindi niya karaniwang naririnig. Isang mahinang pagbuzz, paulit-ulit. Nagmumula ito sa kanyang cellphone sa bedside table. Nang damputin niya ito, halos mabitawan niya sa dami ng notifications, mga mensahe, friend requests, tags. Ang kanyang tahimik na social media account ay biglang sumabog. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang isa sa mga link na ipinadala ng kanyang pinsan. Isang headline mula sa isang sikat na gossip blog ang sumalubong sa kanya. Ang katotohanan sa likod ng drama ng misis ng CEO. Sino nga ba ang tunay na biktima? Sa ilalim nito ay isang larawan niya mula kagabi. Kuha sa anggulong mukha siyang galit at nanlilisik, habang si Beatrice naman ay mukhang kawawa at nasasaktan. Binasa niya ang artikulo. Ang kwento ay binaliktad. Siya raw ang nagsimula ng gulo. Isang social climber na desperadong patunayan ang kanyang sarili. Si Beatrice ay isang mabuting kaibigan lamang na binati si Rodrigo. Ngunit sinalubong daw ng kapraningan at insecurity ni Clara. Ang pagkasira ng damit, isang aksidente na pinalaki niya. Ang revelasyon ni Rodrigo tungkol sa pagiging ex-fiancé, isang marahas na hakbang para ipahiya ang kawawang si Beatrice. Ang comment section ay mas malala. See? Sabi na gold digger. Kawawa naman si Miss Beatrice. She's so classy. Bagay lang sa kanya yan. Trying hard maging sosyal. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo, te. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rodrigo. Ang kanyang muka ay galit na galit habang may kausap sa telepono. I don't care how much it costs. I want that article taken down. Sue them! Sue all of them for libel. Sigaw niya sa kausap. Now! Ibinaba niya ang tawag ng may malakas na kalabog. Mga hayop sila. Babayaran nila ang ginawa nila sa iyo, Clara. Ngunit hindi tumingin si Clara sa kanya. Nakatitig lang siya sa screen ng kanyang telepono. So ganun lang. Mahina niyang tanong. Anong ibig mong sabihin? Tatakpan natin ang pera? Maghahabla tayo? Paiimbestigahan mo kung sino ang nagsulat? Tumingin siya kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Hindi mo ba nakikita, Rodrigo? Lalo lang nitong pinapatunayan ang sinasabi nila, na ako'y mahina, na kailangan ko ang isang makapangyarihang lalaki para ipagtanggol ako. Clara, this is how the world works. Hindi tayo pwedeng umupo lang at hayaan silang sirain ka. At ang paggamit ng kapangyarihan mo ang solusyon? Tumayo si Clara, ang kanyang boses ay naging matatag. Para lang tayong nag-aapoy ng apoy, gamit ang gasolina. Rodrigo, hindi ito ang paraan. Kung hindi ito, ano? Ano ang gusto mong gawin? Natahimik si Clara. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, ang solusyon ni Rodrigo ay lalo lang siyang ibinabaon sa imaheng kinasusuklaman niya. Ang babaeng walang sariling lakas. Sa gitna ng kanilang tensyonadong katahimikan, muling nagbas ang cellphone ni Clara. Hindi ito notification. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isa itong larawan, isang luma, kupas na larawan. Nakita niya ang isang babaeng mas bata, nakasuot ng uniforme ng katulong habang naglalaba ng mga damit sa isang malaking batya. Ang babae sa larawan ay ang kanyang ina. Sa ilalim ng larawan, may isang maikling text message. Gusto mo bang makita ito ng buong mundo? Nakita ni Rodrigo ang pagbabago sa mukha ni Clara. Ang pagkadismaya ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Takot. Ang mga kamay nito na hawak ang cellphone ay nanginginig. Ang kanyang mga mata
ay nanlalaki. Nakatitig sa screen at tila isang ahas ang naroon na handa siyang tuklawin. Clara, anong problema? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sino yan? Humakbang siya papalapit. Sinusubukang silipin ang telepono. Ngunit mabilis itong itinago ni Clara sa kanyang likuran na tila isang mahalagang bagay na kailangan niyang protektahan mula rito. Ang kilos na yon ay isang punyal na tumusok sa puso ni Rodrigo. Wala, sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Wala ito. Huwag mo akong lokohin, sabi ni Rodrigo. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay nahaluan na ng pagkadismaya. Kitang-kita ko sa mukha mo. Ano man yan, kaya nating ayusin. Hayaan mong tulungan kita. Hayaan mong ayusin ko. Iyon ang palaging ginagawa ni Rodrigo. Mula sa negosyo hanggang sa buhay, siya ang tagapag-ayos. Siya ang solusyon. Ngunit ngayon, ang babaeng pinakamamahal niya ay tinatanggihan ng kanyang tulong. Umiling si Clara. Hindi mo ito maaayos, Rodrigo. Bakit hindi? Dahil ba hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Ang mga salita ay lumabas bago pa niya mapigilan. At sa sandaling iyon, alam niyang nagkamali siya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Clara. Pagkatiwalaan, ulit ni Clara, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Paano ako magtitiwala sa isang taong nagtago sa akin ng katotohanan? Rodrigo, sinubukan mong ipaliwanag kung bakit mo itinago si Beatrice, pero hindi mo ba naiintindihan? Sa pagtatago mo, ang sinasabi mo sa akin ay hindi ko kaya, na mahina ako, na kailangan mo akong protektahan sa sarili kong nakaraan. Hindi yan totoo, depensa ni Rodrigo. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Ayokong masaktan ka ng mga alaala ng nakaraan. Ang pagmamahal ba ay pagkontrol, Rodrigo? Tanong ni Clara. At sa pagkakataong ito, may mga luha ng namumuo sa kanyang mga mata. Ang pagmamahal ba ay pagpapasya para sa akin? Ang pagmamahal ba ay ang pag-iisip na alam mo kung ano ang mas makakabuti para sa akin? Lumapit si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol, Rodrigo. Ang kailangan ko ay isang asawang nagtitiwala sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rodrigo ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Tumalikod si Clara at dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan si Rodrigo na nakatayo roon, mag-isa, sa gitna ng kanilang malawak na kwarto. Napaupo siya sa gilid ng kama. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya na puno ng bigat. Naalala niya ang araw na nagpasya siyang tapusin ang engagement nila ni Beatrice. Hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil nakita niya ang tunay na kulay nito. Isang hapunan sa bahay ng mga magulang ni Beatrice kung saan nakita niya kung paano nito sinigawan at ipinahiya ang isang bagong katulong dahil lamang sa natapunan ito ng tubig. Ang pangmamaliit, ang kawalan ng puso. Sa araw na yon, alam niyang hindi niya kayang pakasalan ang isang babaeng ganoon. At pagkatapos ay nakilala niya si Clara. Mabuti, mahinahon, puno ng kababaang loob na hindi niya nakita sa sinuman sa kanyang mundo. Minahal niya ito dahil sa kung sino ito, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ito. At ngayon, dahil sa sobrang pagmamahal niya, siya pa ang nagiging dahilan ng sakit nito. Dahil sa kagustuhan niyang protektahan ito mula sa isang halimaw, hindi niya namalayan na siya mismo ay nagiging isang kulungan. Biglang nagring ang kanyang telepono, isang espesyal na tono na para lamang sa kanyang abogado. Sinagot niya ito. Yes? Sir Rodrigo? Sabi ng boses sa kabilang linya. Bad news. May natanggap kaming impormasyon. Nagpatawag ng isang exclusive press conference si Miss Beatrice bukas ng umaga.
Ang sabi niya, ilalabas niya ang buong katotohanan. Napatayo si Rodrigo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tapos na ang pagiging mabait. Kung digmaan ang gusto ni Beatrice, digmaan ang ibibigay niya. Ngunit habang nag-iisip siya ng mga susunod na hakbang, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ano pa ba ang katotohanang hindi niya alam? Ano ang alas na hawak ni Beatrice laban sa kanila? At paano niya ito lalabanan kung ang sarili niyang asawa ay hindi na nagtitiwala sa kanya? Hindi mapakali si Clara buong gabi. Ang larawan ng kanyang ina at ang mensaheng kasama nito ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya ito sinabi kay Rodrigo. Paano niya sasabihin? Ito ang kanyang laban. Ito ang kanyang nakaraan. At kung sasabihin niya ito, alam niyang gagalaw na naman ang mga makapangyarihang kamay ni Rodrigo. At muli, mawawalan siya ng sariling boses. Kinabukasan, nalaman niya ang tungkol sa press conference ni Beatrice. Hindi dahil sinabi ni Rodrigo, kundi dahil nakita niya ito sa balita. Rodrigo, ano ito? Tanong niya habang iniharap ang tablet sa asawa. Bumuntong hininga si Rodrigo, ang kanyang mukha ay pagod. Kagabi ko lang nalaman. Clara, may mga abogado na akong inihahanda para... Para ano? Putol ni Clara. Para patahimikin siya? Para kontrolin na naman ang sitwasyon? Para protektahan ka? Sagot ni Rodrigo. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Makinig ka sa akin, Rodrigo. Sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang ilabas lahat ng dumi na gusto niyang itapon sa akin. Pagkatapos, ako naman ang haharap. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rodrigo, ngunit sa huli, tumango ito, isang mabigat na pagsuko. 10:00 ng umaga. Magkatabi silang nakaupo sa sala, sa harap ng isang malaking telebisyon. Hindi sila magkahawak kamay. May isang malawak na espasyo sa pagitan nila sa sofa. Isang espasyong mas malawak pa kaysa may isang malawak na espasyo sa pagitan nila sa sofa. Isang espasyong mas malawak pa kaysa sa milya-milyang distansya. Lumabas si Beatrice sa screen, nakaupo sa isang eleganteng entablado na papaligiran ng mga mikropono. Mukha siyang kagalang-galang sa kanyang puting damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng hinanakit. Nagpatawag ako ng press conference na ito. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng drama. Dahil kailangan kong linawin ang mga malisyosong paratang na ibinato sa akin. At para ibahagi ang isang katotohanang matagal ko nang itinago para protektahan ang isang pamilya. Napailing si Rodrigo. She's a viper. Nagsimulang ikwento ni Beatrice ang bersyon niya ng mga pangyayari sa party. Pinapalabas na siya ang biktima. Isang mabuting kaibigan na sinaktan ng isang selosang asawa. Pero alam ni Clara na hindi pa yon ang pinakamasakit. Hinihintay niya ang tunay na kamandag. At dumating nga ito. Ang totoo, sabi ni Beatrice, na tila nag-aalangan. Ang aming mga pamilya ay may malalim na kasaysayan, isang kasaysayan na hindi alam ng marami. Sumenya siya sa isang tao sa likod ng kamera. Sa malaking screen sa likod niya, isang larawan ang lumitaw. Ang lumang larawan, ang larawan ng ina ni Clara. Napasinghap si Clara. Humigpit ang kapit niya sa sofa. Naramdaman niya ang biglaang pag-igting ng katawan ni Rodrigo sa tabi niya. Damn her to hell! Narinig niyang bulong ni Rodrigo. Ang babaeng ito, sabi ni Beatrice, itinuturo ang larawan, ay si Aling Martha, ang ina ni Clara, at sa bigat ng aking puso, dati siyang kasambahay sa aming pamilya. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga bulungan ng mga reporter ay narinig. Ngunit hindi pa tapos si Beatrice. Inilabas na niya ang kanyang pinakamatulis na punyal. Minahal namin si Aling Martha.
sabi ni Beatrice, at isang pekeng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit isang araw, isang bagay na napakahalaga ang nawala sa aming pamilya. Isang kwintas na pamana pa ng aking lola. Hinanap namin ito kahit saan, ngunit hindi ito makita. Huminto siya, hinahayaang mabitin ang lahat sa kanyang mga salita. At pagkatapos ng isang investigasyon sa aming matinding kalungkutan, natuklasan namin na ito ay kinuha ni Aling Martha. Wala kaming nagawa. Para maiwasan ang iskandalo, hindi na namin siya ipinakulong. Tahimik na lang namin siyang pinaalis sa trabaho. Hindi. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa isip ni Clara. Hindi. Hindi totoo. Ang kanyang ina, isang magnanakaw. Ang kanyang ina na nagturo sa kanya na mas mabuti pang matulog na gutom kaysa kumuha na ng hindi sayo. Parang gumuho ang mundo ni Clara. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pagpunit sa damit. Ito ay mas masahol pa kaysa sa pang-iinsulto. Ito ay isang paglapastangan sa memorya ng kanyang ina. Isang kasinungalingang napakasama, napakadumi. Hindi na niya narinig ang mga huling salita ni Beatrice. Ang tanging naririnig niya ay isang ugong sa kanyang mga tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang ina, nakangiti, habang nilulutuan siya ng kanyang paboritong pagkain. Bigla siyang tumayo at pinatay ang telebisyon. Ang biglaang katahimikan ay nakabibingi. Clara. Nagsimula si Rodrigo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. I will destroy her. I swear to God. Sisirain ko siya hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hinawakan ni Rodrigo ang kanyang balikat. Sinusubukang yakapin siya. Ngunit marahan itong itinulak ni Clara palayo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang sakit ay napakalalim na ito ay lumampas na sa mga luha. Hindi mo ito maiintindihan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay guwang at malamig. Ito ay laban ko. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Ang mansyon na dati isang simbolo ng pagmamahal ni Rodrigo para sa kanya ay naging isang ginintuang hawla. Ang bawat sulok ay puno ng katahimikan na sumisigaw. Si Clara ay gumagalaw na parang multo sa sarili niyang bahay. Ang kanyang puso ay manhid. Ang kanyang kaluluwa ay pagod. Si Rodrigo, sa kabilang banda ay naging isang bagyo. Walang tigil ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa mga abogado, sa kanyang PR team, sa mga pribadong investigador. Narinig ni Clara ang mga salitang libel, character assassination, public retraction. Nagplano si Rodrigo ng isang opensiba na kayang magpabagsak sa buong imperyo ni Beatrice. Clara, may magandang balita, sabi ni Rodrigo isang gabi. Pumasok ito sa kanilang silid na may bahagyang ngiti. Nahanap ng team ko ang isang dating empleyado ni Beatrice na handang tumestigo tungkol sa masamang pagtrato niya. Pwede nating itong gamitin para sirain ang credibility niya. Hindi sumagot si Clara. Nakaupo lang siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Mahal? Lumapit si Rodrigo. Hindi mo ba narinig? Malapit na tayong manalo. Dahan-dahang lumingon si Clara at ang mga mata niya ay walang buhay. Manalo saan, Rodrigo? Sa isang laro na hindi ko naman gustong laruin. This is not a game, Clara. This is war. Ito ay digmaan mo, mahinang sagot ni Clara. Digmaan ng mga Alcaraz at ng mga Montalibano. Digmaan ng pera at kapangyarihan. Hindi ito ang laban ko. Ang laban ko ay para sa alaala ng nanay ko. At hindi iyon maipapanalo sa korte o sa social media. Sinubukan ni Rodrigo ang ibang paraan. Ibinili niya si Clara ng mga alahas na hindi nito isinuot. Nag-book siya ng isang biglaang biyahe sa Paris na tinanggihan nito. Ano pa ang gusto mong gawin ko, Clara? Tanong ni Rodrigo isang gabi.
Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Sabihin mo sa akin, gagawin ko lahat. Sa wakas, tumingin si Clara sa mga mata niya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ni Rodrigo ang isang malinaw na emosyon. Hindi galit, hindi sakit, kundi awa. Ang kailangan ko, Rodrigo, sabi niya, ay isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Ano yon? Katahimikan, bulong ni Clara. Kailangan kong huminga. At dito, sa tabi mo, nalulunod ako. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Rodrigo, pagod mula sa kanyang walang katapusang pakikidigma, bumangon si Clara. Hindi siya nagdala ng maleta. Kumuha lang siya ng isang maliit na backpack. Inilagay niya roon ang ilang damit, ang kanyang lumang pitaka, at ang nag-iisang maliit na larawan ng kanyang ina na nakatago sa kanyang aparador. Hindi siya nag-iwan ng kahit anong alahas, kahit anong mamahaling gamit. Tinalikuran niya ang lahat ng bagay na sumisigaw ng pangalang Mrs. Alcaraz. Umupo siya sa isang maliit na desk at kumuha ng isang piraso ng papel. Sumulat siya ng ilang salita. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ito ang pinakamalinaw na desisyon na ginawa niya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang ipinatong ang sulat sa una ni Rodrigo. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang asawa, isang mukhang puno ng pag-aalala kahit sa pagtulog. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at mabilis niyang pinunasan. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito, isang huling paalam. Pagkatapos, tumalikod siya. Dahan-dahan siyang bumaba sa marmol na hagdanan. Dinaanan niya ang mga mamahaling painting at mga antigong vase. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang lamig ng gabi. Sa kanyang paghakbang palabas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Masakit, ngunit kailangan. Kinabukasan, magigising si Rodrigo na wala na ang kanyang asawa. Ang tanging matatagpuan niya ay ang katahimikan at isang piraso ng papel na magiging simula ng kanyang sariling impyerno. Nakasulat dito, kailangan kong hanapin ang sarili ko. Huwag mo akong hanapin. Nagising si Rodrigo sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Agad niyang naramdaman na may mali. Masyadong tahimik at ang espasyo sa tabi niya sa kama. Malamig. Napabalikwas siya ng bangon. Clara? Walang sumagot. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang narinig. Bumangon siya. Ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Clara! Sigaw niya, mas malakas. Wala pa rin. At doon niya nakita, sa ibabaw ng unan kung saan dapat nakahiga si Clara, isang nakatuping piraso ng papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ito. Binuksan niya. Ang pamilyar na sulat kamay ni Clara ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang mga salita ay tila dayuhan, malamig. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Huwag mo akong hanapin. Bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Paulit-ulit niyang binasa ang maikling pangungusap. 5, 6, 10 beses. Umaasa na sa susunod na pagbasa, mag-iiba ang mga salita, magiging isang masamang biro lamang ito. Ngunit hindi. Binitiwan niya ang sulat na tila isang nagbabagang uling. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Isang sigaw ng pagkabigo at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang tinungo ang walk-in closet. Ang kalahati ng aparador, ang bahagi ni Clara, ay halos walang laman. Ang mga damit na binili niya para dito, ang mga sapatos, ang mga bag. Lahat ay naroon pa. Ang tanging nawawala ay ang mga simple at murang damit na dinala nito mula sa dati nitong buhay. Wala siyang dinala.
Walang dinala sa mga bagay na ibinigay niya. Tinalikuran siya nito at ang buong mundo doon na binuo niya para sa kanila. Sa isang iglap, ang makapangyarihang Rodrigo Alcaraz, ang CEO na kayang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang tawag lang, ay naging isang lalaking nawawala. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga mamahaling damit na iniwan ni Clara. Dito, sa gitna ng karangyaan, naramdaman niya ang isang uri ng kahirapan na hindi niya pa naranasan kailanman. Ang kahirapan ng pag-iisa. Nagsimulang mag-replay sa kanyang isipan ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat tingin. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol, Rodrigo. Ang kailangan ko ay isang asawang nagtitiwala sa akin. Ito ay digmaan mo. Nalulunod ako. O hindi niya pinakinggan. Masyado siyang abala sa pagiging tagapagtanggol niya, sa pagiging solusyon niya, na hindi niya nakita na siya mismo ang nagiging lason. Ang kanyang pagmamahal, na inakala niyang isang kalasag, ay naging isang kulungan pala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang instinct niya ay tawagan ang kanyang security team, ang kanyang mga investigador. Ipatrace ang kanyang telepono. Hanapin siya. Ibalik siya. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Huwag mo akong hanapin. Iyon ang hiling niya. At sa unang pagkakataon, kahit gaano kasakit, nagpasya siyang pakinggan ito. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang abogado. Sir Rodrigo, may balita na ako tungkol sa... Cancel it. Putol ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay walang buhay. Po? Sir. Cancel everything, ulit niya. Lahat ng kaso laban kay Beatrice, lahat ng investigasyon, itigil mo lahat. Pero sir, bakit? Malapit na tayong... Just do it. Maring sabi ni Rodrigo bago ibaba ang tawag. Hindi niya ito ginagawa para kay Beatrice. Ginagawa niya ito para kay Clara. Ito ang unang hakbang. Ang pagpapakita na sa wakas, naiintindihan na niya. Ngunit hindi sapat ang pagtigil. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi para sa kaso, hindi para sa publiko, kundi para sa sarili niya. Para kay Clara. Naalala niya ang kwento ni Beatrice, ang kwintas, ang pagnanakaw. May isang taong maaaring nakakaalam ng katotohanan, isang taong matagal nang wala sa sirkulasyon ng alta sosyedad, si Manang Elida. Ang dating mayordoma ng mga Montelibano, ang matandang babae na nag-alaga kay Beatrice mula pagkabata. Matagal na itong retirado at nakatira sa isang malayong probinsya. Kinuha ni Rodrigo ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya dinala ang kanyang driver. Siya mismo ang magmamaneho. Ito ang laban ni Clara, ngunit hindi na niya ito hahayaang lumaban ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, hindi siya lalaban para sa kanya. Hahanapin niya ang katotohanan para maibigay sa kanya ang mga sandata na kailangan nito. At pagkatapos, magtitiwala siyang alam na nito kung paano ito gagamitin. Isang linggo na ang lumipas. Bumalik si Clara sa maliit na probinsya kung saan siya lumaki. Tumuloy siya sa bahay ng kanyang tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga puno ng mangga at amoy ng sariwang lupa. Dito, walang mga headline, walang social media. Ang tanging balita ay kung kailan ang susunod na ani o kung sino ang ikakasal sa baryo. Dito, hindi siya si Mrs. Alcaraz, ang asawa ng bilyonaryo. Siya lang si Clara, ang pamangkin ni Elena, ang anak ni Martha. Sa unang mga araw natulog lang siya. Tila binabawi ng kanyang katawan at isipan ang mga gabing walang tulog at mga araw ng pag-aalala. Sa kanyang paggising, sasalubungin siya ng mainit na kape at ngiti ng kanyang tiyahin. Wala kang dapat ipaliwanag, anak. Sabi nito isang umaga. Ang mahalaga, narito ka. Unti-unti, nagsimula siyang gumaling. Tinulungan niya ang kanyang tiyahin sa hardin.
Naglakad-lakad siya sa mga pilapil na dati niyang nilalaruan noong bata pa siya. Kinausap niya ang mga matatandang nakakakilala sa kanyang ina. Sa bawat kwento, mas tumitibay ang kanyang puso. Ang kanyang ina ay hindi isang magnanakaw. Siya ay isang babaeng may dignidad, isang babaeng masipag at mapagmahal. Ang nanay mo, sabi ni Aling Pasing, isang matandang tindera, ay hindi marunong kumuha ng kahit isang sentimo na hindi kanya. Minsan, sobra ang sukli ko sa kanya, nilakad niya pabalik ang 1 kilometro para lang isauli. Nahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap at kasabay ng kapayapaan, dumating ang lakas. Naintindihan na niya ngayon. Ang katahimikan at paglayo ay hindi pagsuko. Ito ay paghahanda. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman, isang delivery motorcycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. May dala itong isang maliit na sobre para sa kanya. Nagtaka siya. Paano siya nahanap? Ngunit alam niya sa kanyang puso na iisa lang ang taong may kakayahang gawin yon. Si Rodrigo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob, wala itong mahabang sulat ng pagmamakaawa. Wala itong mga pangako. Ang laman nito ay isang photocopy. Isang photocopy ng isang luma, sulat kamay na liham. Tumagal ng 2 araw bago niya nahanap si Manang Elida. Nakatira ito sa isang maliit na bahay sa paanan ng isang bundok sa Laguna. Mahina na ito at ulyanin na, ngunit nang banggitin ni Rodrigo ang pangalan ni Martha, ang ina ni Clara, biglang luminaw ang mga mata ng matanda. Si Martha, bulong nito. Isang mabuting babae. Naawa ako sa kanya. Bakit po kayo naawa, Manang? Tanong ni Rodrigo. Maingat. Umiling-iling ang matanda. Ang kwintas. Hindi niya yun kinuha. Alam ko po, sabi ni Rodrigo. Pero kailangan ko ng patunay. Kailangan kong malaman ang totoong nangyari. Tumingin si Manang Elida sa malayo na tila binabalikan ang isang malayong alaala. Ang Senyorita Beatriz noon, nagsimula itong magkwento, ay bata pa at pabaya. Mahilig siyang maglaro malapit sa ilog. Isang araw, umuwi siyang umiiyak. Nawala raw niya ang kwintas na bigay ng kanyang lola. Takot siyang mapagalitan ng kanyang ama, isang napakastriktong tao. Huminto ang matanda, huminga ng malalim. Kaya, para pagtakpan ng kanyang kapabayaan, itinuro niya si Martha. Madaling paniwalaan dahil si Martha ang tagalinis ng kanyang kwarto. Walang nagawa si Martha, walang naniwala sa kanya, at pinaalis siya. Isang galit ang muling umakyat sa puso ni Rodrigo. Isang buhay ang sinira dahil sa isang kasinungalingan ng isang bata. Pero hindi po yun ang buong kwento, hindi ba? Tanong ni Rodrigo. Tumingin sa kanya si Mananang Elida na may halong paghanga. Matalino ka, iho. Kinuha ng matanda ang isang maliit, antigong baul mula sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang naninilaw at marupok na sobre. Ang ina ni Beatriz, si Doña Isabela, ay hindi naniniwala sa kanyang anak. May kutob siyang nagsisinungaling ito. 1 linggo matapos mapaalis si Martha, umamin din si Beatriz sa kanyang ina. Si Doña Isabela, na isang mabuting babae, ay nasaktan sa ginawa ng kanyang anak. Sumulat siya ng liham para kay Martha, isang liham ng paghingi ng tawad na may kasamang malaking halaga ng pera. Nakarating po ba ang sulat kay Martha? Umiling si Manang Elida. Hindi. Bago pa maipadala ni Doña Isabela, inatake siya sa puso at namatay. Ang sulat ay naiwan sa akin. Itinago ko ito sa lahat ng mga taon na ito dahil natakot ako sa ama ni Beatriz. Pero ngayon, matanda na ako. Oras na para lumabas ang katotohanan. Ibinigay niya ang sulat kay Rodrigo.
Binasa ni Clara ang sulat, ang mga salita ay isinulat sa magandang cursive. Ito ay mula kay Doña Isabela, ang ina ni Beatriz, isang pag-amin, isang paghingi ng tawad, isang paglilinaw na ang kanyang ina ay inosente. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng katarungan. Sa ilalim ng photocopy, may isang maliit na note na sulat kamay ni Rodrigo. Handa na akong lumaban kasama ka, hindi para sa'yo. Ikaw ang magdesisyon. Sa wakas naintindihan na niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang liham. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pag-aalinlangan, kundi ng determinasyon. Alam na niya ang kanyang susunod na gagawin. Sa parehong sandali, sa Manila, isang balita ang nagsimulang kumalat sa social media. Si Beatriz Montelibano, bilang pagpapakita ng kanyang kabutihang loob, ay magdaraos ng isang malaking charity ball para sa mga batang ulila. Inimbitahan ang lahat ng miyembro ng media. Ito ang magiging pinakamalaking social event ng taon. Ang perpektong entablado. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang. Ang mga chandelier ay tila mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamamahaling mga gown at tuxedo, ay nagpapalitan ng mga peking ng ngiti at papuri. Sa gitna ng lahat, si Beatriz Montelibano ang reyna. Nakatayo siya sa entablado, sa likod ng isang podium, naliligo sa liwanag ng mga spotlight. Ang kanyang pulang gown ay agaw pansin at ang kanyang ngiti ay matamis. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, ito ay isang babala. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig. Nagagalak akong makita kayong lahat dito ngayong gabi para suportahan ang isang layuning malapit sa aking puso. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay isang paalala na lahat tayo ay dapat magkaroon ng pangalawang pagkakataon na ang pagpapatawad at habag ang pinakamahalagang. Biglang bumukas ang malalaking pinto sa likuran ng ballroom. Isang matunog na creak ang pumutol sa kanyang talumpati. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang musika ay tila humina. Ang mga bulungan ay nagsimula. Doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Clara. Hindi siya nakasuot ng isang mamahaling gown. Ang suot niya ay isang simple, ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Wala siyang suot na alahas, maliban sa kanyang wedding ring. Hindi siya mukhang asawa ng isang bilyonaryo. Hindi rin siya mukhang anak ng isang labandera. Mukha siyang isang babaeng may misyon. May isang tahimik na kumpiyansa sa kanyang pagtayo. Isang lakas na hindi nagmumula sa pera o kapangyarihan, kundi sa katotohanan. Nakatayo sa isang sulok, sa dilim, pinapanood siya ni Rodrigo. Hindi siya lumapit. Hindi niya ito inalalayan. Ito ang sandali ni Clara. Ang tanging ginawa niya ay ang tumango ng bahagya. Isang senyales na nagsasabing, "Kaya mo yan. Nandito lang ako." Natigilan si Beatriz sa entablado. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang halo ng gulat at galit. "Anong ginagawa mo rito?" Gusto niyang isigaw, ngunit walang boses na lumabas. Dahan-dahang naglakad si Clara. Papasok. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay may layunin. Ang mga tao ay humahawi sa kanyang daraanan. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatutok kay Beatriz ay unti-unting bumaling sa kanya. Hindi siya huminto sa harap ng entablado. Bagkus, umakyat siya sa gilid nito hanggang sa makatayo siya sa tabi mismo ni Beatriz. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa stand. "Magandang gabi, Beatriz," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw.
Umaling-awngaw sa buong silid, napakaganda ng iyong talumpati, lalo na ang bahagi tungkol sa pagpapatawad at habag. Namutla si Beatrice. Guards! Security! Ngunit walang gumalaw. Lahat ay nakatutok sa dalawang babae sa entablado. Nandito ako ngayong gabi. Pagpapatuloy ni Clara, bumaling sa mga manunood. Dahil naniniwala rin ako sa mga bagay na yon. At naniniwala rin ako sa katotohanan. May kinuha siyang isang piraso ng papel mula sa kanyang maliit na clutch. Ang photocopy ng sulat. Marami sa inyo ang narinig ang kwento ni Beatrice tungkol sa aking ina. Si Martha, isang kwento ng pagnanakaw. Ngayon, hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang isang ibang kwento. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Beatrice, mga matang nanlalaki na ngayon sa takot. Ito ay isang liham mula sa isang taong lubos na iginagalang nating lahat, ang yumaong si Doña Isabela Montelibano, ang ina ni Beatrice. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig. Si Beatrice ay napaurong ng isang hakbang at nagsimulang magbasa si Clara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bawat salita ay malinaw. Ang kwento ng isang nawawalang kwintas. Ang kasinungalingan ng isang batang takot, mapagalitan. Ang paghingi ng tawad sa isang iinosenteng babae. Habang nagbabasa si Clara, ang mukha ni Beatrice ay unti-unting gumuho. Ang maskara ng pagiging isang perpektong socialite ay nabasag. At lumitaw ang mukha ng isang desperado at talunang babae. Nang matapos basahin ni Clara ang sulat, ibinaba niya ito. Hindi ko kailangan ng inyong awa, sabi ni Clara sa mga manonood. At hindi ko rin kailangan ang inyong paghuhusga. Ang kailangan ko lang ay ang ibalik ang dignidad sa pangalan ng aking ina. At ngayong gabi, nagawa ko na yon. Tumingin siya kay Beatrice na ngayon ay umiiyak na. At para sa iyo, Beatrice, pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pagkasabi noon, marahan niyang inilapag ang mikropono. Ang buong ballroom ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Hanggang sa ang buong silid ay napuno ng isang malakas na palakpakan. Hindi para sa isang iskandalo, kundi para sa isang babaeng nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tapang at dignidad. Tumalikod si Clara, iniwan si Beatrice na humahagulgol sa entablado, sa gitna ng kahihiyang siya mismo ang lumikha. Sa kanyang pagbaba, isang kamay ang sumalubong sa kanya. Si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, paghanga, at paggalang na hindi pa nakikita ni Clara dati. Wala silang sinabi. Hinawakan lang niya ang kamay nito at magkasama, naglakad sila palayo sa gulo, papalayo sa mga kamera, patungo sa isang bagong simula na sila mismo ang sumulat. Walang nagsalita sa kanila habang binabagtas ang mahabang hallway papalabas ng hotel. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga yabag at ang malayong alingawngaw ng palakpakan na kanilang iniwan. Hindi sila lumingon. Nang makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi, binitiwan ni Rodrigo ang kanyang kamay at mabilis na inalis ang sariling tuxedo jacket. Tulad ng ginawa niya noong unang gabing iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para takpan ng isang butas, kundi para protektahan siya mula sa lamig. Sa loob ng sasakyan, habang pinapaandar ni Rodrigo ang makina, nagsimulang magsalita si Clara. "Salamat," sabi niya, mahina ngunit malinaw. Tumingin sa kanya si Rodrigo, ang mga ilaw ng syudad ay gumuguhit sa kanyang mukha. "Para saan?" "Sa pagtitiwala," sagot ni Clara. "Salamat dahil sa wakas, pinakinggan mo ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rodrigo.
Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Clara. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na kahulugan ng lakas. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa gitna ng isang komportableng katahimikan. Hindi na ito ang mabigat na katahimikan ng galit o sama ng loob. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Isang katahimikang nagsasabing lahat ay maayos na. Pagdating nila sa mansyon, nauna siyang bumaba. Ngunit sa halip na pagbuksan siya ng pinto, umikot ito at sumandal sa sasakyan, hinihintay siya. Magkasabay silang naglakad papasok sa bahay na minsan ay naging kulungan niya. Ngayon, pakiramdam niya ay isa na itong tahanan. Sa loob, sa halip na umakyat sa kanilang silid, umupo sila sa sala. "Rodrigo," sabi ni Clara, "may mga bagay na kailangan nating pag-usapan." Tumango si Rodrigo. "Alam ko, at handa na akong makinig. Walang pagdedepensa, walang solusyon. Makikinig lang ako." At nagsimulang magkwento si Clara. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang paglaki, sa anino ng kayamanan ng mga Montelibano, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga insecurities, ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ni Rodrigo, ang pakiramdam na anumang oras matutuklasan ng lahat na isa lang siyang impostor. Habang nagsasalita siya, lumapit si Rodrigo at lumuhod sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Nang matapos si Clara, si Rodrigo naman ang nagsalita. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kayabangan, ang kanyang maling paniniwala na ang pagmamahal ay pagprotekta sa isang tao mula sa lahat ng sakit. Hindi niya namalayan na sa pag-alis niya ng mga tinik sa daan ni Clara, inaalis niya rin ang pagkakataon nitong matutong maglakad ng mag-isa. "Patawarin mo ako, Clara," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, halos nasira kita." Umiling si Clara, hinaplos ang kanyang pisngi. "At patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala sa pagmamahal mo. Hinayaan kong diktahan ng aking nakaraan ang ating kinabukasan." Sa sandaling iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. "Gusto kong manatili," sabi ni Clara. "Pero hindi bilang isang babaeng kailangang protektahan, kundi bilang isang kasama, isang partner." "Iyon lang ang gusto ko," sagot ni Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Marahan niyang hinawakan ang paa ni Clara at tinulungan itong tanggalin ang kanyang sapatos na may takong. Isang simpleng kilos, ngunit para sa kanila, ito ay isang simbolo. Hindi na siya ang prinsesang kailangang saluhin at hindi na rin siya ang prinsipeng tagapagligtas. Pantay na sila. Maya-maya, naglakad sila palabas sa hardin, magkahawak kamay. Umupo sila sa isang bench, nakatingin sa mga bituin sa langit. Isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Rodrigo, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagmamahal. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng lipunan. Hindi na mahalaga ang yaman o ang estado sa buhay. Ang tanging mahalaga ay silang dalawa. Dalawang taong nagkamali, nasaktan, ngunit natutong magpatawad at magmahal ng mas malalim. Dito, sa ilalim ng tahimik na langit, nahanap nila ang kanilang tunay na yaman. At ito ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng anumang kasinungalingan.